pagpasensyahan nyo na ho at medyo harsh at medyo hard. Something po na pwede kayong mainis at magalit sa akin ngayong oras na to. Kailangan ko po kayong gisingin eh. Minsan kasi yung mga simpleng salita na mababanggit ko po sa inyo ngayon, baka yan ang magtulak sa inyo eh para magtagumpay kayo sa buhay. Alam nyo ho yung agila, di ba? Pagka juvenile sila, usually ang ginagawa ng mga parent na eagle is tinutulak talaga sila doon sa pugad para matutong lumipad, para matutong ikampay yung pakpak, makalipad sila, makapagsarili na sila. Minsan, kailangan po namin kayong itulak. Kailangan natin ng someone na magsasabi sa atin na walang emosyon eh. Kasi maaaring sa labas o yung mga kaibigan mo o yung mga mahal mo sa buhay, hindi kayang sabihin yung sasabihin ko sa iyo ngayon. So, I will just take this responsibility na mapagalitan po kayo. Hindi na mapagalitan, di ba? Magising kayo sa masaklap na katotohanan ng buhay. Marami po ang in denial ng mga negosyante. Ano ibig sabihin ng in denial? Hindi nila ina-accept sa sarili nila na sila yung nagiging cause ng failure ng negosyo nila or ng buhay nila. Marami sa mga Pilipino, sa mga kagaya natin ngayon, maaaring kapitbahay nyo, maaaring kamag-anak nyo, o maaaring kayo. Minsan, hindi natin ina-admit eh. Nahihirapan tayong tanggapin yung katotohanan na tayo ang may kasalanan kung bakit ganito tayo sa buhay natin ngayon. Masyado tayong maraming sinisisi. Sinisisi natin kapitbahay natin, sinisisi natin gobyerno, sinisisi natin kamag-anak natin, sinisisi natin ibang tao. Kaya naman ako nagkaganito kasi ganito eh. Kaya miserable buhay ko, kasi ganyan, kasi ganito, kasi wala akong puhunan, kasi ganito. Those are what we call victim thoughts. Victim thoughts, ibig sabihin, yan yung nagpapahirap at yan yung balakid kung bakit hindi ka umusad-usad sa buhay. Victim thoughts. What are victim thoughts? Blaming, complaining, justifying. Yan po yung mga victim thoughts. Ang tawag din po dyan are emotional baggages. Yung mga dala-dala mo sa buhay. Yung hindi ka maka-move on, yung hindi ka maka-get over, yung hindi ka makapagparaya. Kung gusto talaga nating umasenso, that's the number one thing that we have to do. We have to let go of something in order for us to gain something. Kung puno na ang baso, wala ka nang pwedeng ilagay dyan. Kailangan mo magtapon. So bakit ko po sinasabi sa inyo yan? Because yan ang unang-una nating naiisip kasi naandun tayo sa state of comfort. Komportable tayo. Comfort zone. Ano ba yung mga comfort zone natin? Ang comfort zone natin is minsan yung habit natin. Yung old habits natin. Ano ba yung mga old habits natin? Yung old habits natin na gigising ka tanghali, titignan mo lang yung CCTV saglit, pupunta ka sa tindahan mo, ay hello ka lang, alis ka na. Yung old habits natin na, okay lang yan. Basta kumikita, basta nag-ooperate, okay lang yan. Yung word na okay lang, that you do not have a goal, you do not have a vision to your business. Yung okay ka lang, na mediocre ka, okay ka lang na average ka. So yun po yung comfort zone. Procrastination, yung manyana habit. Yung pwede mo naman gawin ngayon, pero ipinagpapabukas mo pa or sa susunod na linggo na or sa susunod na buwan. That is your comfort zone. Ano pa yung comfort zone natin? Na mas masarap ho na pumetics kaysa magtrabaho. Na mas masarap ho maging stagnant kaysa mag-seek ng growth. Na mas masarap ho na ganyan ka lang, na stagnant ka lang, na komportable ka lang kasi ang iniisip mo, okay na ako sa ganito at simpleng buhay. Nabubuhay naman tayo eh. May kinakain naman tayo araw-araw. Okay pa naman yung hanap buhay natin, nakakapag-provide pa sa atin. Diyan ho, guilty kayo. Yung marami sa inyo. Whether you admit it to me or not, guilty tayo dyan dahil komportable kayo. Yun na yung nakasanayan mo. Dito ako, petics na ako dito eh. Chill na ako dito, relax na ako dito, okay na ako dito. Okay na ako sa ganitong setup. Remember na ang buhay po natin, hindi siya stagnant. Pagmasdan nyo po ang relo nyo. Hindi ho ba ang relo natin tumatakbo? Na kada segundo lumilipas, kada minuto lumilipas, kada oras lumilipas, kada araw lumilipas. Matulin na tumatakbo ang panahon. Sa pagtakbo ng panahon, matulin na nagbabago ang panahon din. Yung dating kumikita ka ng malakas, maaaring ngayon hindi na. Kasi tumatakbo nga ang oras eh. Nagbabago nga ang panahon. And we have to accept the fact that it is inevitable. Hindi natin maiiwasan yan. And 1 year from now, tatanda ka. Iedad ka. Kakarinkles ka. Tanda ka. Tumatanda mga anak mo. Tumatanda mga magulang mo. Maandar ang buhay. So that's the nature of life. Ganun ang buhay. So ibig sabihin, kung lahat gumagalaw, hindi ka dapat stagnant. Hindi ka dapat komportable. Na nakokomportable ka lang. Na nandun ka lang sa loob ng comfort zone mo. You have to get out of your comfort zone. You have to change your old habits. You have to eliminate those victim thoughts. You have to eliminate those negative thoughts. You have to forgive. You have to forget din. Kailangan mo mag-move forward. And you also have to accept the fact that if it's moving, yung nang lahat ng bagay ay gumagalaw, lahat ng bagay ay lumilipas, dapat matulin ka rin na nakakasabay. So what do I mean? Ano hong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin is, gusto ko magkaroon tayo ng realization ngayon. 1 taong nang lumipas. Hanggang ngayon,
yung problema mo last year, hanggang ngayon, yun pa rin ang laman ng isip mo. Yung kinasamaan mo ng loob, kinaaway mo, di kayo nagkasundo. Hanggang ngayon, sila pa rin ba ang bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng panahon? Hanggang ngayon, dati nakasanayan mo, nagigising ka, alas 11 na ng umaga, papasok ka sa tindahan mo, tapos sasabihin mo sa akin, nananakawan ka, nakukupitan ka, hindi ka naman nakabantay. Hindi ka nga tumitingin sa tindahan mo. Hindi mo nga inuusisa yung financing ninyo. Tapos sasabihin mo sa akin, nananakawan ka, nakukupitan ka. Kasi nasa comfort zone ka eh. Sakit, di ba? Pero totoo. Sabihin mo sa akin, hindi, kaya bumagsak yung negosyo ko, kasi ganito kasi ganyan kasi ganun kasi ang daming reason Pero sa totoo lang, kaya bumagsak yung negosyo mo, ikaw na mismong may-ari, hindi ka masyadong interesado sa negosyo mo because taken for granted lang yan. Na inaasikaso mo lang yan tuwing may oras ka. Na ginagampanan mo lang yung trabaho mo tuwing may pagkakataon ka lang. Bakit? Nasa comfort zone ka kasi.